Ako, naniniwala po ako, some people are really meant to work at office or some people are really meant to work from home. Gusto mo bang kumita ng 30,000 to 70,000 kada buwan habang ikaw ay nasa bahay lang? Pwede ba kaya? Pwedeng-pwede kung alam mo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo, maraming tao po ang hesitant na mag-work from home dahil natatakot po sila at baka mawala yung demand. As a matter of fact, sabi nga, by 2025 daw, hihina na daw ang demand. Takot sila, baka ma-fire sila kasi wala daw kasiguraduhan. At syempre, yung iba na stuck na sa mindset, dapat magtrabaho ka talaga sa isang physical office. Well guys, the only thing that is permanent in this world is change. Ako, naniniwala po ako, some people are really meant to work at office or some people are really meant to work from home. So it's time for us to probably challenge our limiting beliefs. Both naman ay tama, pero kung anong babagay po sa iyo, yan ang issue. Alam mo, maraming pong katrabaho ngayon na kayang-kaya ng pag-aralan at pwede na po talagang gawin sa bahay. Kasi sa mundo ngayon, nagkaroon natin itong tawag na digital transformation at nasubukan natin yan nung panahon ng pandemic. Ako, I can still recall ang isang BPO center na sinasabi ko, pati nga mag-try ng work from home. Ay hindi, magiging tamad ang mga empleyado, walang magawa. And you know what? After the pandemic, half of their workforce, they allowed them to work from home. Naka-hybrid na po sila. Kung iisa-isahin po natin yung mga companies right now na naka-hybrid na, ang dami na po. Kaya ang tanong right now, alam mo na ba yung top 5 work from home opportunities na in demand pa rin this coming 2025? Number 1, yung tinatawag natin na VA, ang virtual assistant po. Ano pang ginagawa ng virtual assistant? Kailangan may alam ka sa basic computer skills, emails management, or let's say Google Workplace. Kung ano pa yung mga software na ginagamit po nila. Ang kagandahan pa nito, kung marunong kang mag-social media, lamang na lamang ka. So, saan ka mag-a-apply? Naku, marami na po dyan. Pwede ka mag-apply sa Upwork, sa Online Jobs PH, Fiverr. Bakit siya in demand? Kasi maraming pong tao ngayon nagtatayo ng negosyo at kailangan po talaga nila ng virtual assistant. As a matter of fact, I am an advocate of work from home. I've been working from home already in my entire team for the past 12 years. And I have over 50. You heard it right, 50 VAs working under my organization. Magkano po ang potential income ng isang VA? Depende kung local ang client or international. Pero international, mas malaki. Pag local po, starts from 20. Pag international, can go to 50 or even 6 digit. Number 2 na in demand na pwede niyong pagkakitaan ngayon at pag-aralan is copywriting. Ang copywriting, magaling ka magsulat ng text, ads, websites, email marketing, or social media. Kailangan dito para tumabo ka. Kailangan maging creative ka. Tapos, marunong ka ng tinatawag nating psychology when it comes to writing na makakapag-convince ka, makakapag-convert ka. Again, where to apply? Sa mga Upwork, LinkedIn, ang dami po niyan. Bakit in demand yan? Kasi kailangan po, kahit na meron na tinatawag na AI, kailangan pa rin ng taong marunong magsulat. Kailangan meron pa rin puso. Ang potential income naman sa ganito, guys, believe it or not, kung magaling kang copywriter, minimum ang 30,000 and up to 70,000 or above, lalo kung maganda ang portfolio. Pangatlo, lahat ng negosyo po, kailangan ng online presence, kaya ng web development. Nako, importante yan. Skills needed, HTML, CSS, JavaScript, at kung ayaw mo mag-coding, nako, pwede kang mag-focus lang sa WordPress development. Bakit in demand po? Kasi ngayon, ang digital presence, hindi na po siya luxury, necessity na. Pwede mong kitain for this job, 40 to 80,000 pesos a month. And depende sa expertise mo. Pang-apat na in demand, nako, digital marketing specialist. Ito yung tipo magaling sa social media. Magaling ka sa Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn. Magaling ka sa analytics, content strategy. Nako, grabe, mga ka-friendship, maniwala ka. Lahat ng negosyo kailangan po ng digital marketing specialist. Lalo na kung magaling ka sa sales, di ba? Malaking tulong to, lalo sa pagdadrive ng tinatawag na traffic. Ang potential income, 30,000, 70,000, or even 6 digit. At para sa mga magagaling naman sa video editing, graphics, design, nako, panalo-panalo yan. Ang dami na po mga YouTube creators, TikTok creators, influencers. Ang skills na kailangan mo dito na pag-aralan, like for example, CapCut, Adobe Premiere, Final Cut Pro, ayun mga yun. Kung magaling ka sa storytelling, nako, panalong-panalo yan. Alam mo bakit in demand? Because content is king. Katulad ng video na ito, ginawa to ng mga video editors namin. Ang potential income per month, 30,000 to 70,000, depende sa complexity ng trabaho.
Now, kung iniisip mo mahirap pag-aralan ng mga skills na ito, alam mo, sabihin ko po sa inyo, mas mahirap kung wala kang trabaho at wala kang kinikita. As a matter of fact, one more last story para ma-inspire po kayo. Alam mo ba, several years back, meron po ako na-hire na isang 12 years old na bata. Ang trabaho lang niya ay gumagawa sa akin ng mga cartoon images na ginagamit namin sa YouTube at kumikita siya ng 8,000 pesos per month. Grabe. Ngayon, tanungin mo na yung sarili mo, meron ka ba bang excuse na ikaw ay hindi pwedeng kumita kahit ikaw na sa bahay? Habang ikaw ay may computer, internet, at cellphone, pwede ka nang kumita. Kaya kung gusto mong matuto tungkol sa work from home, I'm inviting you to join my exclusive work from home session po. Itong work from home session po, tuturuan namin kayo ng detalye, step-by-step guide kung paano mag-start, anong mga skills, anong dapat pag-aralan, saan ka mag-a-apply, paano ka mag-a-apply, lahat ng kailangan mo to get started. So if you are interested to earn from home, ranging from 30,000 to 70,000, maybe ito nang hinahanap nyo. So if you're interested, just type WFH or just go to the link or the comment section in order for you to learn. Sana naliwanagan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.